Mahigit 100 anghel ang bumaba mula sa kalangitan na parang ulan ng liwanag, at isa-isang sumunod ang mga Diyos ng pagkasira. Nagliyab ang himpapawid sa ibabaw ng planeta, at ang lupang kanilang tinatapakan ay nanginginig na parabang natatakot sa nalalapit na mangyari. Ngunit sa lugar na iyon, iisa lamang ang naroon. Si Goku. Nakatayo siya sa gitna ng mga guho, habang nagliliyab ang kanyang katawan sa puting apoy at dalisay na enerhiya. Nagniningning ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. Iisa lamang ang naramdaman ng lahat ng nakakita sa kanya. Takot. Maging si Beerus, na noon ay naniniwalang alam niya ang hangganan ng kapangyarihan ni Goku, ay napalunok ng tahimik at nagbulong. Hindi na ito si Goku. May iba ng bagay sa loob niya. Pagkatapos ay nagsalita si Goku sa mababang tinig na tumagos sa buong kalawakan. Lumapit kayo. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang karapat-dapat mabuhay. Sa isang kisap mata, 3 Diyos ng pagkasira ang sabay-sabay na sumugod sa kanya. Ngunit bago pa man nila siya mahawakan, naglaho ang kanyang katawan sa kanilang paningin. Walang nakarinig sa pag-atake. Ang nakita lamang nila ay ang pagbagsak ng kanilang mga katawan sa lupa na parang mga sirang manikang wala ng kaluluwa. Nanginig ang iba sa takot. Hindi nila maintindihan kung paano o kailan siya kumilos. Nakatayo si Goku sa gitna nila, walang kamalay-malay na may malamig na ngiti sa kanyang mukha habang nagsasalita. Mababaw ang inyong mga pag-atake. Hindi ko man lang maramdaman. Pagkatapos ay biglang dumagundong ang kanyang tinig sa kawalan. Sino ang susunod? May kumpiyansang humakbang si Sidra, kahit nababalot ng pawis ang kanyang noo at sumigaw. Tumabi kayong lahat. Ako na ang haharap sa kanya. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya, sapagkat siya ang pinunong sinasabing may katawang mas matigas pa sa bakal, hindi nababasag at halos hindi masugatan. Mayabang siyang nagsalita habang itinataas ang kanyang kapangyarihan hanggang sa sukdulang hangganan nito. Sino ba sa tingin ng saiya na ito ang kanyang sarili? Hindi kayang butasin ang aking balat. Ang kanyang pag-iral ay wala nang higit pa sa alikabok sa harapan ko. Ngunit hindi sumagot si Goku. Isang tingin lamang niya ang nagpaginig sa puso ni Sidra. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinuka ni Goku ang kanyang bibig, at mula rito ay sumabog ang isang nagngangalit na apoy na tila nagmula sa kailaliman ng araw. Dalisay na apoy. Apoy na parang isinilang mula sa puso ng isang bituin. Unti-unti itong nagsiksik at naging isang maliit na globo ng enerhiya sa pagitan ng kanyang mga daliri. Humakbang si Goku palapit kay Sidra. Naniga si Sidra sa kinatatayuan niya, lubos na hindi makagalaw. At pagkatapos, direktang tumama ang pagsabog kay Sidra. Napasigaw siya sa matinding sakit habang ang kanyang katawan ay nasunog sa isang iglap. Tuluyan siyang naglaho, naging abo at singaw sa hangin, at tanging isang maitim na bakas lamang ang naiwan sa lupa. Nabaliw ang kapaligiran sa sindak. Napahiyaw si Likier habang sumusugod mula sa likuran sa napakabilis na bilis, ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas upang mabigla si Goku. Ngunit tila huminto ang mismong oras sa loob ng isang saglit. Sa isang kisap mata, lumingon si Goku. At sa susunod na sandali, nasa likuran na siya ni Likier, mabilis na parang kidlat. Sinunggaban niya ang ulo nito gamit ang isang kamay. Namumuo ang mga luha sa mga mata ni Likier. Mahinang nagsalita si Goku. Ang enerhiya mo ay akin na ngayon. Nagsimulang mangulubot ang katawan ni Likier na parang papel na nilalamon ng apoy. Pumangit at nabaluktot ang kanyang mukha sa matinding paghihirap. Isang maikling sigaw ang sumunod. Pagkatapos ay dumating ang katahimikan. Isang katahimikang higit na nakapanghihilakbot kaysa anumang narinig nila noon. Lahat ng nasa himpapawid, ang mga tagapaglingkod, ang mga Diyos ng pagkasira, maging si Vados, ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Ang aura na bumabalot kay Goku ay nagsimulang magbitak sa mismong tela ng kalawakan, at ang mga kalapit na universo ay nanginig. Isa sa mga tagapaglingkod ang nagsalita sa nanginginig na tinig. Nilalampasan na niya ang mismong konsepto ng kapangyarihan. Tuluyan na siyang nawalan ng katinuan. Humarap si Goku sa kanila. Wala nang balintataw ang kanyang mga mata, at ang kanyang tinig ay lumabas na parang malamig na bulong. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, yumanig ang lupa sa ilalim niya. Malapit ang planetang iyon sa daigdig. Umabot ang mga pagyanig hanggang sa kailaliman nito, at naramdaman ng mga tao sa lahat ng dako ang isang puwersang nagdulot ng matinding takot sa kanilang mga kaluluwa. Isang kapangyarihang hindi kayang ilarawan. Na para bang ang mismong kalangitan ay nanginginig. Naghahanda ng umalis si Vegeta. Nanigas ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya ay nagangalit ang isang unos ng pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumapit kina Bulma at Trunks. Matagal niya silang tinitigan bago nagsalita ng iisang pangungusap. Babalik ako.
Alagaan mo ang iyong ina habang wala ako, anak. Pagkatapos ay tumalikod siya upang umalis. Ngunit isang malambot na kamay ang humawak sa kanyang pulsuhan mula sa likuran. Si Chichi iyon. Umaagos ang mga luha sa kanyang mukha na para bang hindi niya kayang pakawalan siya. Basag at paos ang kanyang tinig dahil sa kaiyak. Vegeta, ibalik mo siyang buhay. Ibalik mo sa akin si Goku. Huminto si Vegeta. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Chichi at tumango. Mula sa malayo, lumapit si Bardock. Mahigpit ang kanyang ekspresyon, ngunit nakatago sa kanyang mga mata ang sakit na hindi may larawan. Nagsalita siya. Kung gayon, ikaw ang pinakasalan ng anak ko. Masaya akong nakatagpo siya ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sandaling natigilan si Chichi. Huminto ang kanyang pagluha habang nakatitig sa hindi pamilyar na lalaking kamukhang-kamukha ng kanyang asawa. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Samantala, nakatayo si Whis sa tabi nito, bahagyang nakangiti habang hawak ang kanyang tungkod. Itinaas ni Vegeta ang kanyang ulo, patungo sa langit at nagsalita sa matatag na tinig na puno ng determinasyon at kerot. Panahon na para umalis tayo rito. Naubos na ang oras. Iniunat ni Whis ang kanyang tungkod, at sa isang iglap, naglaho silang tatlo at mabilis na pumailan lang patungo sa kalangitan. Sa ibang planeta, naghahari ang pagkawasak sa bawat sulok. Si Goku, ang nilalang na wala ng bakas ng pagkatao, ay nakatayo sa gitna ng mga sunog at nagkalat na bangkay ng mga Diyos ng pagkasira. Apoy ang kanyang hininga at bawat galaw niya ay nagsisindi sa kalawakang nakapaligid sa kanya. Ngunit biglang napunit ang mismong tela ng kalawakan. Lumitaw ang isang tarangkahan ng malalim na bughaw na liwanag, umiikot na parang isang puyo na nilalamon ang mismong pag-iral. Mula rito ay lumabas ang dakilang pari, si Daishinkan. Walang mabasang emosyon sa kanyang mukha, ngunit sapat na ang galit sa kanyang mga mata upang mapawi ang mga apoy na naglalagablab sa kawalan. Dahan-dahang itinaas ni Daishinkan ang kanyang kamay. Ang kanyang tinig ay umalinggaw sa buong kalawakan. Mga anak ko, huwag na kayong magpakita ng awa sa nilalang na ito. Sa isang iglap, 10 anghel ang kumilos ng may ganap na pagkakaisa, isang tanawing hindi pa kailanman nakita noon. Isa-isa nilang itinaas ang kanilang mga banal na tungkod at nagpakawala ng magkakaugnay na agos ng enerhiya na bumuo ng napakalalaking kadena ng liwanag, kumikilos sa bilis ng kidlat patungo mismo kay Goku. Bawat kadena ay may taglay na selyo ng sukdulang kapangyarihan, nilikha upang pigilan maging ang pinakamalalakas na nilalang. Tumama ang unang hibla ng liwanag sa katawan ni Goku. Pagkatapos ang ikalawa. Pagkatapos ang ikatlo. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanyang buong katawan ay nabalot ng mga ito. Pumulupot ang nagliliwanag na mga kadena sa kanyang mga braso, sa kanyang dibdib, sa kanyang liig, at maging sa kanyang mismong kaluluwa. Umungal si Goku na parang isang leon. At ang alingaw ng kanyang sigaw ay yumanig sa lahat ng universo. Ngunit ang kanyang ungol ay hindi na sa tao. Isa itong pagsasanib ng galit, kabaliwan, at dalisay na enerhiya. Nagliyab ang kanyang mga mata sa pilak na apoy, habang lumilipad ang mga kislap mula sa kanyang katawan, habang pilit niyang binabasag ang mga kadena. Natunaw ang lupa sa ilalim niya, ngunit hindi naputol ang mga tanikala. Sa malayo, nakalutang si Daishinkan sa himpapawid, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay naging ganap na puti, wala nang anumang balintataw. Itinaas niya ang dalawang kamay at nagsimulang bumigkas ng mga kakaibang salita sa isang wikang hindi kilala. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, mas lalong nagniningning ang mga kadena. At mas lalo namang lumalakas ang sigaw ni Goku. Ang enerhiya sa paligid niya ay kumikislap sa pagitan ng liwanag at kadiliman na para bang may digmaang nagaganap sa kanyang kalooban. Nanginig ang ilan sa mga anghel. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang isang nilalang na lumalaban sa mahika ng mismong dakilang pinuno. Isa sa kanila ang napabulala sa hindi makapaniwala. Ang enerhiya niya, nilalabanan nito ang mahikang pagpuksa patungo sa madilim na kuta. Impossible iyon. Ngunit hindi sumagot si Daishinkan. Nagpatuloy siya sa kanyang pagbigkas, at ang kanyang tinig ay lalo pang lumakas at naging mas makapangyarihan. Biglang sumabog ang kalangitan na para bang ang mismong universo ay nagpasyang hampasin ang realidad. Bumagsak ang mga kidlat mula sa himpapawid na parang mga haligi ng puot. Nilamon ng mga ito ang napakalalawak na espasyo, at maraming tagapaglingkod ang naglaho sa isang iglap. Mula sa loob ng nakakasilaw na liwanag na iyon ay lumitaw si Whis, ang pinakamalakas sa kanyang mga kapatid. Malinaw na siya ang nagpakawala ng kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng kanyang tungkod. Isang bugso ng enerhiya na nilikha upang mabawasan ang bigat ng labanan. Sa kanan ni Whis ay nakatayo si Vegeta.
Napalitan na ng matatag na pasya ang kanyang galit habang sinasabi. Wala nang puwang para sa takot ngayon. At sa kaliwa naman niya, nakatitig si Bardock sa kanyang anak nang hindi makapaniwala. Sa harap ng napakalaking aninong naging si Goku. Nakagapos sa mga tanikala ng dalisay na enerhiya. Biglang itinaas ni Whis ang kanyang tinig. Matigas at puno ng otoridad ang kanyang tono. Isang mabilis na plano ang kanyang inilatag na parang kislap ng apoy sa gitna nila. Mas marami sila kaysa sa atin. Papatatagin ko ang larangan ng oras gamit ang aking tungkod. Vegeta, ang tungkulin mo ay gambalain sila at sirain ang kanilang pormasyon. Bardock, ikaw ang lalapit sa puso ni Goku, pakakalmahin mo siya at ibabalik sa kanyang sarili. Pagkatapos, gamit ang iyong ganap na pagmaster sa instinct, babasagin mo ang mga kadena ng liwanag mula sa labas. Ang sinumang nakagapos ay hindi kayang basagin ang mga iyon mula sa loob. Kapag nagawa natin iyon, tatakas tayo. Hanggang sa oras na iyon, lalaban tayo ng buong lakas. Walang pag-aatubili. Sumagot si Vegeta na nag-aalab ang pagmamataas. At ang dakilang pinuno naman? Sa tingin mo ba manonood lang siya? Bahagyang humiti si Whis, ngunit hindi nito na itago ang kanyang pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Kilala ko siya ng mabuti. Mas gusto niyang magsalita kaysa kumilos. Gugustuhin muna niyang makipagkasundo sa akin bago pumatay. Iyon ay kung hindi pa nagbago ang kanyang ugali. At bukod pa roon, abala siya ngayon sa pagpigil sa kapangyarihan ni Goku. Biglang sumabog ang galit ni Bardock. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Tumalon siya pa itaas at nagpakawala ng isang mabagsik na sipa kay Beerus na nagpabagsak dito sa lupa sa harap ng lahat. Nanigas ang mga mukha ng mga nakasaksi sa matinding pagkabigla. Si Beerus, na napahiya ng 2 beses sa loob lamang ng isang araw, ay napaungol habang nakahandusa sa lupa at unti-unting nababasag ang kanyang aura ng pananakot. Mahinang nagbulong si Whis, ngunit matigas at may otoridad ang kanyang tinig. Bardock, tumigil ka na. Hindi ito ang oras para sa paghihiganti. Huminto si Bardock. Nanginginig ang kanyang mga kamao, ngunit kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Goku. Tingin ng isang ama at ng isang mandirigma. Sumugod siya patungo sa kanyang anak na nakagapos sa mga kadena, pilit na sinusubukang palayain ito, ngunit nabigo siya. Napansin iyon ni Whis, at gamit ang kanyang tungkod ay nagpakawala siya ng isang nakatuong bugso ng liwanag na pansamantalang nagpahina sa nakakasilaw na ningning ni Goku sa loob ng maikling sandali. Nakatayo si Vegeta sa harap ng mga tagapaglingkod, at isa-isa silang itinaboy sa pamamagitan ng nakamamanghang mga suntok at pag-atake. May mga pagsabog ng enerhiya sa isang panig, malalakas na bugso naman sa kabila, at sa bawat lumilipas na segundo ay tumataas ang kanilang sansa na mabuhay o magtagumpay. Nagliliyab ang buong larangan ng digmaan dahil kay Vegeta. Samantala, marahang bumulong si Bardock sa tainga ng kanyang anak, umaasang maaabot niya ang puso nito. Tahimik namang nagmamasid si Whis, maingat na inaayos ang dalas ng enerhiya ng kanyang tungkod. Hindi na tao si Goku sa sandaling iyon. Tumutulo ang enerhiya mula sa kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang buong katawan na para bang may pilit itong inilalabas na bagay na higit na makapangyarihan kaysa sa kanya. Si Bardock, paos ang tinig, ay iniunat ang kanyang kamay patungo sa kanya. Goku, kumalma ka. Huwag kang gagalaw. Palalayain kita sa mga kadenang ito. Magtiwala ka lang sa akin. Ngunit sa mismong sandaling pinakawala ni Bardock ang mga selyo ng enerhiya, isang nakapangingilabot na tunog ang sumabog, parang sigaw ng mismong universo. Tinulak ni Goku si Bardock ng may napakalakas na puwersa. Tumilapon si Bardock at bumangga sa isang napakalaking bato. Isang kakaibang tawa ang lumabas sa bibig ni Goku. Isang tawang hindi kanya. Isang tawang nagpanginig sa mismong hangin. Biglang tumayog ang kanyang buhok, humaba hanggang umabot sa kanyang likod. Totoo nga. At pagkatapos ay nagbago siya. Naging isang nilalang na nagdulot ng matinding takot sa bawat pusong nakasaksi sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naging parang kambal na baga ng dalisay na liwanag. Isang ungol lamang mula sa kanya ay sapat na upang maglaho ang kalahati ng planeta sa kawalan dahil sa tindi ng pagsabog. Napatigil si Vegeta sa katahimikan. Hindi siya makagalaw. Nagtaas si Whis ng isang hadlang ng enerhiya na halos hindi na makayanan ang puwersang bumabangga rito. Samantala, sa mataas na bahagi ng dakilang palasyo, pinagmamasdan ni Zeno ang lahat mula sa kanyang trono. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot at nagsimulang manginig ang kanyang maliit na katawan. Bigla, ang lupa sa ilalim niya ay marahas na yumanig na hindi pa kailanman nangyari noon. Isang mahiwagang tunog ang umalingaw mula sa kailaliman ng palasyo, mula mismo sa ilalim ng lupa.
Nagbitak ang sahig ng dakilang bulwagan at isang maitim na liwanag ang nagsimulang umakyat mula sa kailaliman. Doon pala, sa napakalalim na bahagi ng ilalim ng lupa ay may nakatagong palasyo. At sa pinakasentro nito, nakaupo sa isang napakalaking trono ang isang dambuhalang rebultong bato. Bahagya itong gumalaw dahil sa napakalawak na kapangyarihang nararamdaman nito mula kay Goku. Iyon ang dahilan ng lindol na yumanig sa loob ng palasyo. Samantala, sa larangan ng digmaan, tila napunit ang kalangitan na parabang ito'y naghihingalo. At ang hangin ay umuungal na parang panaghoy ng mga yumao. Itinaas ni Goku ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang nakapangingilabot na pagsabog ng kapangyarihan. Nanatiling nakatayo ang lahat. Walang gumalaw. Walang huminga. Maging ang mga natitirang Diyos ng pagkasira, na matagal nang nasanay sa mga tanawi ng ganap na pagwasak, ay naniga sa kanilang kinatatayuan dahil sa matinding takot. Hindi na ito ang Goku na kanilang kilala. Ang kanyang bagong anyo ay kahawig ng isang nilalang na isinilang mula sa mismong kaguluhan. Nagliliyab ang liwanag mula sa kanyang katawan. Si Whis, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nawala ng karaniwang kalmadong anyo. Samantala, nakatayo si Vegeta, hindi makapaniwala at nagbulong sa kanyang sarili. Kakarot, ano na ang nangyari sa iyo? Sa gitna ng mga guho, pilit na bumangon si Bardock, puno ng alikabok at dugo ang kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang ulo, patungo sa kanyang anak at nagsalita sa basag na tinig. Bakit? Bakit mo ito ginawa, anak ko? Hindi mo ba ako natatandaan? Ako ang iyong ama. Ngunit natigil ang kanyang mga salita sa kanyang lalamunan nang makita niya ang anyo ng kanyang anak. Hindi kumilo si Goku. Hindi sumagot. Napapalibutan siya ng makapal na liwanag at sa loob ng ningning na iyon, kumikislap ang kanyang mga mata ng malamig na hindi makataong kapangyarihan. Biglang isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Sa wakas, tapusin na natin ang kaguluhang ito. Lahat ay napalingon sa pinagmulan ng tinig. Nakatayo ang dakilang pinuno sa itaas nila, nakataas ang kanyang mga kamay, at sa kanyang mga bisig ay unti-unting lumilitaw ang mga kakaibang itim na simbolo. Mga simbolong hindi pa kailanman nakita ni Numan. Nagsalita si Whis sa nanginginig na tinig. Hindi ang spell na iyan. Ipinagbabawal iyan maging sa amin. Ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang iniunat ng dakilang pinuno ang kanyang kamay patungo kay Goku. Sa isang iglap, isang makapal na itim na kadiliman ang bumuhos mula sa kanyang mga palad, gumagalaw na parang isang buhay na nilalang na gutom. Mas mabilis pa ito sa liwanag at nilamon nito si Goku ng buo bago pa man may makapigil. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Vegeta sa kalangitan. Kakarot! Ngunit walang tugon. Naglaho ang puting liwanag at biglang bumigat ang hangin na parabang sinasakal ang lahat ng naroroon.